Po, no? Napakagandang hapon po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na nabigyan po ako ng opportunity na maibahagi ang kanyang salita. At ganoon din po ako po ay nagpapasalamat sa ating mga pastors, Pastor Doms po. Si Pastor Doms po ay siya ay nasa Davao po. No? Patuloy po natin siya ipanalangin. Siya po ay magpipreach din po sa tribals and so sa Tagum po. No? Ngayon po, no? Mahalaga po para sa atin po no, na maunawaan ang mensahe sa atin ng Panginoon. Bago po magsimula tayong lahat, tayo po ay manalangin. Father God, we thank you Lord Jesus. We thank you sa hapong ito. Lord, maraming salamat dahil dinala niyo po kami sa lugar na ito. And right now, Panginoon, ihanda niyo po ang puso namin. Kung kami man po ay makorek, kung kami man po ay nangungusap ka sa amin, Lord, we pray na anuman yung salita nyo na babanggitin sa hapon na ito, tulungan nyo po kami na may apply sa aming buhay, O Lord. And Lord Jesus, anuman ang spirito na hindi galing sa iyo, Panginoon, we rebuke it in the name of Jesus Christ. And Lord, we pray, sa oras na ito, ikaw, Jesus, ang maitaas at madakila. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Alam niyo po, marahil ang bawat isa po sa atin po dito ay may kanya-kanya pong temptation na kinakaharap, no? Marahil ang bawat isa po sa atin may temptasyon na medyo maliit, may malaki. Pero ang tanong po, ang temptation po ba, ito po ba ay kasalanan o hindi? Alam niyo po, mahalaga po na maunawaan natin, ang temptation po ay hindi galing sa Panginoon, kundi sa kaaway. Ito po ay bitag ng kaaway upang makagawa tayo ng kasalanan. Alam niyo po, nung kami po ay maliit pa lamang, tatlong kami magkakapatid, lumaki po kami sa probinsya. Kapag kami po ay nanghuhuli ng ibon at nangangawil ng isda, naglalagay po kami ng bitag. Yung bitag na yun ang magiging dahilan upang mahuli namin yung ibon. Hindi kami naglalagay po ng bitag na pangit. Bakit? Kapag pangit ang nilagay mong bitag, hindi po papasok yung ibon doon. Or hindi papansinin ng ibon na yon. No? Kapag kami nangangawil, magandang uod yung nilalagay namin. Yung buong buo yung gumagalaw-galaw pa para paglubog sa tubig, kakainin na lang kaagad. Alam niyo po, ganun po yung strategy ng kaaway sa atin. Hindi siya magbibigay ng pangit sa atin para hindi tayo makasala. Bibigyan niya tayo ng maganda sa ating paningin, yung magsasatisfy ng ating flesh, yung katawan natin, para ano? Para tayo mag-commit ng kasalanan. Alam niyo po, ganun din po yung kaaway, no? Ganun na ganun siya. Kaya kung saan ka mahina, doon ka niya aatakihin. Kung saan ka, sa tingin niya, matitempt ka. For example, mahina ka sa pera, doon ka niya aatakihin. Kung mahina ka, yung bibig mo ay kating-kati na, idaldal yung katrabaho mo o yung kapitbahay mo, no? Doon ka niya aatakihin, no? Kapag yung tipo na ikaw na lang mag-isa, yung enemy, yung cellphone mo, gagamitin niya yan upang matempt ka at gumawa ka ng kasalanan. Alam niyo po, sa Bible, meron din po na tempt. At yun po si Jesus. Jesus was tempted but did not commit sin. Makikita po natin yan sa Matthew 4 po, no? And Luke 4. Kung paano po siya tinukso ni Satan. Nilatagan po siya ng bitag, ng pain, na kung saan ay pwedeng kagatin ni Jesus. Si Satan, very desperate po siya sa kanyang goal. Dapat matempt ko to si Jesus para magkaroon siya ng kasalanan. No? Pero makikita po natin dito sa Matthew 4, no? Anong sabi ni Jesus dito? Sabi niya dito, no? Ni Satan, if you are the Son of God, tell this stone to become loaves of bread. No? Siyempre, gutom si Jesus. Gutom na gutom. Alam niya kung saan mahina si Jesus. No, maaring ang ilan sa atin, alam ni Satan kung saan tayo mahina. Alam ni Satan kung saan kanya atakihin. Pero anong reply ni Jesus? But Jesus told him, "No, the scripture says, people do not
live by the bread alone, but every word that comes from the mouth of God. Mahalaga na maunawaan po natin, no? Maaring tinetempt tayo ng Satan, no? Ano ang salita ng Panginoon? Ano yung pangako ng Panginoon sa atin upang ating malampasan yung temptation na i-encounter natin? Siyempre, hindi sumuko si Satan. Naglagay ulit ng bitag, naglagay ng pain upang matempt ulit si Jesus. But sabi ni Satan, if you are the Son of God, jump up, for the scriptures say, He will order His angels to protect you, and they will hold you up with their hands so you won't even hurt your foot on a stone. Pero ano sa reply ni Jesus? Jesus responds, the scriptures also say, you must not test the Lord your God. No, malinaw kay Jesus na ang salita ng Panginoon, malinaw kay Jesus na hindi siya magkukumit ng sin kahit anong gawin ng enemy. No? Alam niya na kahit na feeling hilong-hilo na siya, feeling na parang syempre pag gutom ka, di ba ano natin, no? Iba na yung tumano sa atin, tumatakbo sa isip natin. So but si Jesus, alam niya yung scripture, isa pang bitag at pain ni Satan kay Jesus. I will give it all to you, he said, if you will kneel down and worship me. Ito na, no? Palagi natin ika-counter, no? Ng salita ng Panginoon. Anumang temptation na meron tayo, the word of God, get out of her, Satan, Jesus told him. For the scriptures say, you must worship the Lord your God and serve only Him. No, malinaw po sinasabi sa Bible na ang salita po ng Panginoon ang siyang sandata natin para sa ating mga temptation. There are many ways. Si Jesus po, Jesus showed to us the example of not committing sin even He faced temptation before His eyes. No, pinakita sa atin ni Jesus na hindi po tayo magpapadala sa temptation. No, hindi tayo magkukumit ng sin dahil natukso lang tayo. Dahil inalayan lang tayo ng magandang bitag, magandang pain ng enemy. No? Bakit maraming Christian ang nawawala? Dahil nadala ng bitag at ng pain ng kaaway. But si Jesus, pinakita niya sa atin na kahit anong pain at bitag ang iharap sa ating muka, hindi tayo magpapadala sa bitag niya. Amen? Amen. There are many ways we can be tempted today. Maraming kaparaanan through lust of the flesh, no? Maaring ang bawat isa sa atin nakakaranas na lust of the flesh. Tinatawag tayo ng laman natin, no? Maaring ang bawat isa sa atin ay gusto na makipagrelasyon, no? Makipagrelasyon sa kapwa niya lalaki, makipagrelasyon sa kapwa niya babae, no? Nagiging normal na lang sa mundo natin nito dahil ito yung nakikita natin sa society natin. But ano yung sinasabi ng Bible sa atin? No? Lust of the eyes. Na hindi mo naman asawa, ba't pinagnanasaan mo? Hindi naman sa'yo, bakit pinagnanasaan mo? Sexual sins. Hindi mo pa asawa pero nakikipagtalik ka na. Hindi mo dapat ginagawa, bakit ginagawa mo pa rin? Pride of life, no? You are tempted sa mga bagay na arrogante ka. Love of money. You are tempted na magkaroon ng maraming pera pero hindi mo naman madadala sa langit. Minsan naainan ka pa unhealthy, yung mga unhealthy food. Siyempre, kung ano yung masarap, kung ano yung makatas na taba, kung ano yung pinakamatamis, yun pa yung masarap. Tama? Kasi yun yung yun yung desire ng enemy. Naainan ka ng masarap para matempt ka, nakainin mo yun at para magkasakit ka. Di ba? Para pag nagkasakit ka, magiging limitado yung galaw mo at magiging limitado na lang yung pagkilos mo, no? Gluttony, yung tipong busog na busog ka na, yung tipong kahit kakakain mo lang, gusto mo pa rin kumain. The lies of life, no? Marami pa sa atin dito nakakaranas ng kasinungaling ng enemy. Ano? Yung mga vices, no? You are tempted sa mga bagay na masasarap, like yung paninigarilyo, no? Pag kumuha ka ng yosi sa gusto mo astig ka eh, no? Kailangan may umuusok-usok sa bunganga mo. Tapos pag yung alak, no? You are tempted na uminom sa alak.
No? Kasi bakit? Masarap, lalo na yung pulang kabayo. Di ba? No? Bakit? Lalo na kasi, yun yung nakagisnan natin eh. But ano ba yung sinasabi ng Panginoon? At marami pang temptation, no? All other temptation na maaari natin ma-encounter, no? Palagi natin tatandaan, no? Na anuman yung temptation na maaring ma-encounter natin, wag na wag tayo magpapadala sa ating temptasyon. Those are temptation that compromise our integrity. Ito ang mga kasalanan at temptasyong sinisira ang ating integridad. Ngunit, church, listen, there is a good news. By God's grace, we can walk with integrity in the midst of temptation. Ang mensahe po sa atin ng Panginoon sa hapong ito ay pinamagatang integrity in the midst of temptation. Living a life of integrity. Our scriptures today is found in Genesis chapter 39, verse 1 to 23. Hayaan niyo po kung bigyan ko kayo ng summary at background ng kwentong ito. Si Jose ay ang paboritong anak ni Jacob. Siya ay higit na binigyang pansin ng kanyang ama kaysa sa kanyang mga kapatid. Si Jose ay may gift ng interpreting dreams. Isang araw at sa mga sumusunod pa ay nanaginip siya na ang kanyang mga kapatid ay yuyuko daw sa kanya. Nang marinig ito ng kanyang mga kapatid, sila ay nagalit at gumawa ng bagay na ikakasama ng kanilang kapatid na si Joseph. Si Joseph ay ibinenta ng kanyang kapatid sa Ismaelita at dinala sa Egypt para maging alipin. Binili ni Potiphar si Joseph para maging alipin sa kanyang sambahayanan. Lahat ng kanyang ginagawa ay nagtagumpay. Nakita ni Potiphar na ginagabayan ng Diyos si Joseph. Kaya kanyang pinagkatiwalaan sa kanyang buong sambahayanan. Hindi nagtagal, si Joseph ay tinukso ng asawa ni Potiphar. Dahil may paninindigan si Joseph, tinanggihan niya ang asawa ni Potiphar. Ngunit, gumawa ng paraan ang asawa ni Potiphar para matukso si Joseph. Hinawakan niya at ito'y pumiglas si Joseph at tumakbo papalayo. Pero, nahawakan ng asawa ni Potiphar ang damit ni Joseph at napunit ito. Inantay ng asawang babae si Potiphar na makauwi at nagsinungaling siya at pinakulong niya si Joseph. Kahit na nasa kulungan si Joseph, siya po ay ginagabayan ng Panginoon, kaya pinagkatiwalaan pa din siya kahit siya ay nasa bilangguan. Ano pong aral patungkol sa buhay ni Joseph? Sa kwentong ito, ang ating matututunan. How to live a life of integrity in the midst of temptation like Joseph. To live a life of integrity, number 1, be faithful servant of God. Nung si Joseph po ay binili at naging alipin ni Potiphar, ang lahat ba ng kanyang gawain ay pumalpak? Ang lahat ba ng kanyang gawain ay hindi naging matagumpay? Pero ang sabi sa Bible, sa Genesis 39, verse 2 to 4, ginagabayan ng Panginoon si Jose, kaya naging matagumpay siya. Doon siya nakatira sa bahay ng amo niyang Ehipsyo na si Potiphar. Nakita ni Potiphar na ginagabayan ng Panginoon si Jose at pinagpapala sa lahat ng ginagawa niya. Kaya't panatag ang kalooban niya kay Jose. Ginawa niya ito na sarili niyang alipin at tagapamahala ng kanyang sambahayanan at ng lahat ng kanyang ari-arian. Alam niyo po, mahalaga ang integridad kay Joseph. No? Nakita natin na kahit na ibinenta siya ng kanyang mga kapatid, alam niya na servant siya ni Lord. At ginagalingan niya
talaga sa lahat ng kanyang mga ginagawa. May nakakakita man o wala. Alam niyo po, kaya naman lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon. At nagiging matagumpay ito. Pinagpapala siya ng Panginoon dahil sa kanyang integrity. No? Maari ang bawat isa sa atin. Kung tayo po ay mumuhay na maintegridad, tayo po ay papagpapalain ng Panginoon. Pero kung tayo po ay magpapadala sa mga temptation na magaganda, na akala natin ikakabuti natin, ikapapahamak natin yon at hindi natin ikakatagumpay yon. Kung kaya, nakita ng kanyang amo na si Putipar, nakasama niya ang Panginoon at siya ay nagtiwala kay Joseph. Kapag hindi po natin nilagay sa ating puso na servant tayo ni Lord, at hindi natin naunawaan na ang lahat ng ginagawa natin ay dapat para sa Kanya, hindi tayo magtatagumpay. Bakit? Kasi mas mangingibabaw ang temptation. Marahil ang katamaran. Okay lang, tatamarin ako dito. Hihilata lang naman ako dito eh. Pagbabangon ako, kinaumagahan, may pagkain na nakahain niya sa akin kasi nagluto ang aking nanay. Unfaithfulness, no? Hindi ka naging tapat sa iyong trabaho, sa iyong school, nandaya ka, pumasok ka ng late, pero nakakuha ka ng buong sahod. Natuto ka na magsinungaling kasi para matakpan yung kasalanan mo na nagawa mo. No, you're tempted na gawin yung magsinungaling kasi para matakpan yung mga kasalanan na dapat na hindi mo ginawa. Manyana habit, no? Na, yung tipong pag inutusan, dito mga nanay, no? Pag ito yung anak nyo, no? Nak, bili ka ng ganito, hugas ka, wait lang. Wait lang. No? Mahalaga po na maunawaan natin, do not be tempted na gawin yon. Manyana habit. Huwag natin kaugalian na mamaya lang, saglit lang. Kung kaya naman natin gawin, gawin na natin. No? Huwag maging ningas kugon. No? Kung tayo po ay magaling sa umpisa, gawin na natin hanggang sa huli. No? Kung sinimulan natin, tapusin natin. No? Huwag natin hayaan na magaling lang tayo sa umpisa. Marami pang iba, no? Matutokso ka gumawa ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon kapag tumatagal na at nagiging parte na ng sistema mo ang paggawa ng kalokohan at nagpapadala ka sa temptation, hindi ako magtataka, no? Maglalagay ka na rin ng pera sa maleta. No, bakit? Nagsimula yan sa pakonte-konte, na-tempt ng pakonte-konte. No? Papiso-piso. Hanggang sa milyon-milyon at bilyon-bilyon na ang nilalagay sa maleta. Kaya tayo, kung tayo ay natitempt sa pinakamaliit na bagay, no? Tigilan natin na matempt tayo, layuan natin yung temptation para magtagumpay tayo. Be a servant of God. Sabi nga sa Colossians 3:23-24, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. Alam niyo po kung bakit pinagpapala ng Panginoon ang bawat servant ni Lord, no? Kasi faithful po tayo sa ating gawain. Hindi tayo nagpapadala sa mga tukso. Hindi tayo nagpapadala sa mga bitag at pain ng kaaway sa atin. Maaari ang ilan sa atin po dito ay mga estudyante. Nagtatagumpay po sila sa kanilang pag-aaral dahil alam po nila na servant po sila ni Lord. Hindi po sila nandadaya, hindi po sila nagkakating, hindi po sila nag-girlfriend, boyfriend. At hindi rin po sila, ang mga nagtatrabaho, alam nyo po, nagtatagumpay po sila, napupromote, na nagiging maayos sa company nila, mahusay na empleyado, at maaaring iba sa atin dito, nagbi-business, at marami pang iba po, at nagtatagumpay, no? Isa po sa ating dinidisciple po, no? Ito pong estudyante na ito ay marami pong mga estudyante po dito na nagtatagumpay sa kanilang mga pag-aaral dahil alam po nila na servant sila ni Lord. And dito po, no? Isa sa mga estudyante po na dinidisciple po natin is si Janyo. Si Janyo po, siya po ay kasama sa top po ng kanyang classroom. Bakit ko po nasabi? Sa tuwing po ako ipupunta sa kanyang school at kukunin ko po yung class card niya, kasama po siya palagi sa top. Alam niyo po, hindi lang basta top.
Siya po ang nangunguna sa classroom po nila. Top 1 po siya. Alam niyo po, hindi po dahil magaling po si Janyo. Dahil hindi niya po hinayaan na matempt sa mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. No? Naging matagumpay po ang kanyang pag-aaral dahil alam niya po na servant po siya ni Lord. At every Saturday at Sunday po, nandito po siya sa church. Hindi po siya nawawala. At praise God po, dahil isa po siya sa bunga ng ating RISE na sinusuportahan ng Community of Praise. Paranaque. Palakpan po natin ang Panginoon. Ayan po. Maari ang iba po sa atin ay nagiging matagumpay sa kanya-kanyang trabaho. No? Marami sa atin dito may kanya-kanyang trabaho. May napopromote, may mga nag-i-increase ng position, at marami pang iba. Alam niyo po, isa sa mga ninong po namin ay si Ninong Bim. Hindi naging madali ang kanyang pinagdaanan. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, alam niya na servant siya ni Lord, ginalingan niya sa kanyang trabaho, siya po ay na-promote. Amen. Palakpan po natin ang Panginoon. At maaaring ang ilan po sa atin dito ay may kanya-kanya pong business. Yung business niyo po, no? Alam ko po, naging tapat po kayo sa pagbabayad ng BAR na kahit kinukurakot. No? Hindi kayo nagpadala sa temptation na hindi lang ako magbabayad ng BAR kasi kinukurakot lang ng mga politician na yan. Pero naging tapat po kayo sa Panginoon dahil alam nyo na servant kayo ni Lord. Isa po dito, no? Isa po dito sa mga naging matagumpay, isa po sa mga ninang namin. Naging matagumpay po ang kanyang business, si Ninang Benny po. Ayan, si Ninang Benny, naging matagumpay po ang kanyang business dahil po sa biyaya ng Panginoon. Dahil alam niya po na servant po siya ng Panginoon. Marahil sa atin po, no? Maraming temptation na ating mai encounter sa school, sa trabaho, sa business. Pero palagi po natin tatandaan at babalik tayo. Hindi tayo magpapadala sa temptation dahil alam natin na servant tayo ni Lord. Alam po nila na si Jesus ang kanilang pinaglilingkuran at pinag-aalaya ng kanilang mga buhay at ginagawa, kaya naging tapat sila sa kanilang mga gawain. Nakita ng Panginoon ang kanilang mga pusong tapat, kaya't sa kanyang biyaya at habag, sila'y nagtagumpay. Amen? May pagsubok na pinagdadaanan. They know that Christ is their Emmanuel. Christ is with them. No? Gaya ni Joseph, no? Naging matagumpay siya kasi tapat siya sa Panginoon at tapat siya sa amo niya sa lupa. Always remember that we are servant of the Most High God. Be faithful to your Master in heaven and earth. Kung naging tapat ka sa Panginoon, maging tapat ka rin sa amo mo dito sa lupa. Na kahit na binubulyaw-bulyawan ka lang, kahit na minamalit ka, maging tapat ka pa rin. At sa mga amo naman, maging tapat kayo sa inyong mga katrabaho, mga trabahador, na nagiging katuwang nyo sa business. Dahil ang pagiging tapat nyo sa Panginoon ay dapat nakikita sa buhay nyo. Maging tapat tayo sa Panginoon natin at sa amo natin dito sa lupa, sa kanyang biyaya at habag. Huwag po tayo magpadala sa temptation. Sa school, sa company, sa business, ang Diyos ang magpapalakas at tutulong sa atin. Amen? Do you live as a faithful servant of God? Sinasabuhay mo ba ang pagiging servant ni Lord? Nilalagay mo ba sa iyong puso at isipan ang magiging tapat ka sa paglilingkod sa Panginoon? At maging sa amo mo dito sa lupa? May nakakita man o wala? Para maging servant ni Lord, no? You will be a servant of God kung tayo po ay may personal na relasyon sa Kanya. Kung tayo po ay kinikilala natin si Jesus na ating Diyos at tagapagligtas. Kung si Jesus ang Diyos mo at tagapagligtas, no? Be a servant of God, no? Kung ikaw ay hindi mo pa kinikilala si Jesus at gusto mo magkaroon ng katiyakan sa iyong kaligtasan at gusto mo sumunod kay Jesus na maging servant ka niya at master mo si Lord Jesus, sabi nga po sa kanyang salita, no? Sa Romans 10, verse 9 to 10. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart
that God raised him from the dead, and you will be saved. For it's by believing in your heart that you are made right with God, and it is by the confessing of your mouth that you are saved. No, mahalaga po na maunawaan natin para maging lingkod po tayo ng Panginoon. Kilalanin natin si Jesus na ating tagapagligtas. Kung kayo po ay nanonood sa online at wala pa po kayong kasiguraduhan na kayo po ay ligtas na at wala pa po kayong katiyakan na kung saan kayo pupunta at kung nais nyo maging servant ni Lord, sabayan nyo po ako sa maikli kong panalangin. Panginoong Jesus, ikaw po ang tinatanggap ko sa puso ko. Dalangin ko po na ikaw po ang maging hari ng aking buhay at ako ang iyong maging lingkod. Panginoong Jesus, ikaw po Jesus ang tumulong sa akin upang mas makilala kita. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Jesus. Alam niyo po, mahalaga po na maunawaan po natin dito, no? Be a servant of God. Dapat meron tayong personal na relationship sa Kanya. No, dahil may personal na relationship si Joseph sa Panginoon, sa Diyos, ganun na lang siya pinagpapala ng Panginoon. To live a life of integrity, know that walking in integrity is your weapon against the enemy. Nung natukso ba si Joseph, ay siya'y bumigay na? Nung natukso ka ba, ikaw ba'y pabigay din? Nung natukso at tinutukso ka, pilit mo bang nilalayuan ng tukso o hindi? In Genesis chapter 39, verse 7 to 9, hindi nagtagal, nagkagusto sa kanya ang asawa ng kanyang amo. Inakit niya si Jose para sumiping sa kanya. Pero tumanggi si Jose at sinabi niya sa babae, pakinggan niyo po ako. Pinagkatiwala po sa akin ng amo ko ang lahat ng kanyang ari-arian, kaya hindi na po siya nag-aalala sa mga gamit dito sa kanyang sambahayanan. Wala na pong hihigit sa akin sa sambahayanan ito. Ipinagkatiwala niya sa akin ang lahat maliban lang sa inyo dahil asawa niya kayo. Listen. Kaya hindi ko po magagawang pagtaksilan ang amo ko at magkasala sa Diyos. Alam niyo po si Joseph, malinaw sa kanya. Naranasan niyang atakihin ng tukso. Naranasan niyang akitin ng asawa ni Potiphar. No? Si Joseph po ay isang guwapo. Isang makisig. Siguro ganun na lang yung tawag ng laman ng asawa ni Potiphar. No? Kaya nga po, inakit ng asawa ni Potiphar, no, si Joseph, para matukso sa kanya at magkakagawa ng kasalanan. Pero anong ginawa ni Joseph? Nilakaran niya na maintegridad. Nilakaran niya na maintegridad para hindi siya matukso, no? Bakit? Tinakbuhan niya ang tukso papalayo dito, no? Wala na pong, sabi niya nga dito sa 39 verse 9, no? Wala na pong hihigit sa akin sa sambayanang ito. Ipinagkatiwala niya sa akin ang lahat, maliban lang sa inyo. Dahil asawa niya kayo. Kaya hindi ko po magagawa ang pagtaksilan ang amo ko at magkasala sa Diyos. No? Hindi kakayang matibag ng kaaway kung alam mong lumalakad ka na may integridad sa biyaya ng Panginoon. Nais ko pong malaman ng bawat isa po, no? Bakit hindi natukso si Joseph? Kasi lumakad po siya na maintegridad, no? Alam niya na tinutukso na siya. Pero hindi po siya pabigay, no? Yung sa atin kapag tinukso, maaring bumigay na po kagad tayo. Pero pinapaalala po sa atin, anumang iharap sa atin na bitag o pain sa atin, wag na wag po tayo matukso. Lakaran natin na maintegridad dito. Kaya po kung nakakaranas tayo ng tukso sa school, yung tipong sasabihan ka ng kaklase mo, birthday ko naman, dibu ko naman, once a year lang to, tara na, shot na tayo. Bakit ko nasasabi? Based on my experience, no? Nung ako po ay natukso,
ng aking mga kaklase. Ako po'y nahuli ng aking nanay sa SM, nagpapalamig kasi ako. Alam niyo po, mahalaga po na maunawaan po natin na hindi po, kayo mga estudyante, anuman tukso na iharap sa inyo, anuman yung mga tukso ng kalaban sa inyo, bulong man yan ng kaklase nyo, palagi nyo ang uunawain, no? Matatapakan ba yung integridad mo? At ito ba'y kalooban ng Panginoon o kalooban mo lang o gusto mo lang? Palagi natin tatanungin ng Panginoon kung ano ba ang gusto niya sa atin. Palagi tayong lumakad na maintegridad. Maaring tuksong-tukso ka na magkaroon ng girlfriend at boyfriend kasi crush ka naman ng crush mo. Yung tipong hindi mo ipapaalam sa mga spiritual leaders, sa nanay at tatay mo, para matago lang yung kalandian mo. Tandaan po natin na palagi natin uunawain, ang tukso, hindi kanya bibigyan ng pangit. Ang tukso, bibigyan kanya ng maganda para matukso ka at gumawa ka ng kasalanan. Kaya kung hindi pa oras at panahon, wag na nating subukan. Baka masira lang ang buhay natin. Maaring ang bawat isa sa atin ay natutukso rin. Namandaya. No? Yung tipong nakakuha ka ng mababang marka at gusto mo makakuha ng mataas na marka. Mangungudigo ka na lang sa exam o mangungopya ka sa iyong kaklase. Mahalaga na maunawaan din natin na hindi ito nararapat. Huwag tayo magpadala sa tukso. Or maaari sa iyong trabaho. Yung tipong nakita mo yung katrabaho mo na late pumasok at nakakuha ng kumpletong sahod. Umabsent pero nakakuha ng kumpletong sahod. At gusto mo na rin gayahin na mandaya sa time card. Yung tipong ibibigay yung time card mo doon sa kaklase, doon sa kaibigan mo, tapos ipapatime in niya para on time ka. Based on my experience. Kaya wag na wag niyong gagayahin. Bakit? Wala pong integridad nung ako po ay hindi pa Kristiyano. Lahat ng pandaraya, lahat ng pandurugas ay kayang gagawin para lang masatisfy ang ating laman. So ano pa? Sa ating business, no? Maaring hindi na lang ako magbayad ng aking, natitempt ka ng wag na magbayad ng BIR, lahat ng business permit, lahat ng mga, ano yan, kasi di naman napupunta sa nararapat eh. Hindi naman nagagamit ng tama. Hindi na lang ako magbayad sa mga tauhan ko ng tama. Dapat below minimum lang sila. Mahalaga po na maunawaan natin, lakaran natin ng may integridad. Na kahit hindi po natin nakikita yung mga kakapwa natin negosyante na hindi lumalakad ng tama, wag po natin sila gayahin. Bakit? Tayo po bilang isang servant ni Lord, lakaran po natin lahat ng temptation na may integridad. Kaya nga po, yung Matthew 4, kung saan po natukso si Jesus, alam po natin na pwede po siyang bumigay, pero hindi po siya bumigay. Pinakita sa atin ni Jesus ang halimbawa na kahit mahirap, kahit anong ganda, kahit anong tamis ng dila ng enemy, wag na wag tayong bibigay. Alam po natin na si Jesus ang nagpakita sa atin ng magandang halimbawa. Kaya, isabuhay po natin kung ano po ang ginawa ni Jesus. Si Jesus ang tunay na halimbawa ng integrity. Na anumang temptation na ating kaharapin ay hindi tayo bibigay. Sabi po sa 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. No? Alam niyo po, I was tempted nung ako po ay nasa Korea. Malayo po ako sa aking pamilya.
kumikita po kami ng malaking pera. Natutokso po ako na hindi na lang kaya ako umuwi ng Pilipinas kasi kumikita naman ako dito ng 6-digit a month. Wag na lang ako uwi kasi may mga katrabaho ako, ang tatamis ng mga dila. Sabi sa akin, Bunso tawag nila sa akin doon kasi ako yung pinakabata. Sabi nila, Bunso, wag ka nang uuwi doon ha, kasi yung pera mo, yung kinikita mo dito, hindi mo kikitain doon. Yung pera dito, malaki. Hindi ka magugutom, hindi ka mawawalan, hindi ka magkukulang. Pero alam nyo po, ngunit malinaw po sa akin ang instruction sa akin ni Lord na umuwi na ako dahil tapos na ang pinapagawa niya sa akin sa Korea. Kung hindi, sabi niya nga po sa akin, kung hindi ako pinabayaan ng Panginoon sa bansang aking hindi sinalangan, lalo sa bansang aking sinalangan, hindi niya ako pabayaan. Ito po ang pangako sa akin ng Panginoon. Philippians 4:19, and my God will supply your every need according to His glorious riches in Christ Jesus. Almost 3 years na po ako dito sa Pinas. Hindi ako nagkulang, hindi ako nagutom, hindi ako nawalan, at sapat at umaapaw pa ang pagpapala ng Panginoon sa aking buhay. Palakpan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, kapag lumakad po tayo sa integridad, kahit na ang tatamis ng mga binibigkas sa akin ng mga katrabaho ko, malinaw po sa akin na ang pangako sa akin ng Panginoon, na uuwi ako kasi may gawain na inalatag ang Panginoon sa akin. May magandang plano po pala ang Panginoon sa akin. Dito pala ako makakapangasawa. Ayan. Dito ko pala matatagpuan yung aking the one at my loves. Ayan. So, siya pala yung nilaan sa akin ng Panginoon na magiging katuwang ko sa ministry. Siya po pala yung magiging katuwang ko sa youth ignition at sa church planting po natin sa Gentry. Alam niyo po, sa tuwing po ako ay may mga pinagpipray. Hindi na lang po ako isang nagpipray, kundi dalawa na po kami ang nagpipray. Ayan. So mahalaga po, no? Dito po lang ako tatawagin ni Lord sa youth ignition at sa church planting po natin sa Gentry. When we walk with integrity, that is our weapon against the enemy. Kahit anong plano ng kaaway na i-destroy ang integrity natin, God will protect us because He knows the truth and He honors the truth. Mahalaga po na maunawaan po natin na tayo po, no? Ang weapon po natin against temptation ay ang integridad natin, no? Kaya kung sa oras na tayo po ay natutukso, palagi nating isabuhay ang integridad natin. Na maging tapat tayo sa Panginoon at maging tapat tayo sa mga tao na itinalaga sa atin ng Panginoon. In John 10:10, ang sabi sa John 10:10? The thief comes only to steal and kill and destroy. But Jesus promised. Ito yung promise ni Jesus, I have come that they may have life and have it to the full. Mahalaga po na maunawaan po natin na may magandang plano ang Panginoon at buhay na inilaan niya sa atin. Kaya kung sa tingin natin, we are tempted na gumawa ng isang bagay na sa tingin natin ay easy money. Nung ako po ay estudyante pa lamang, I was tempted na magkaroon ng sobrang daming pera. Third year high school, inintroduce sa akin ng mga kaklase ko yung marijuana. At dito kami nagsimula, nagbenta sa school. I was tempted na magkaroon, pero sa biyaya po ng Panginoon, nahuli po ako ng aking nanay na tumigil na ako. Kaya po, alam niyo po, kayo po mga young people, no? Wala po tayong maitatago sa mga nanay natin. Matataas po talaga ang radar nila. Kaya pag may tinatago ka, sabihin mo na. Kasi alam na nila yan. No? Are you truly walking in your integrity when you encounter temptation? Pinipili mo bang gawin ng tama? Handa ka ba na hindi magpadala sa tukso o takbuhan
ito papalayo. Kaya po mahalaga po sa atin na maunawaan po natin na kung tayo po ay nakakaranas ng temptasyon, tayo po ay wag na pong lumapit. Tayo po ay lumayo na. To live a life of integrity. Number 3, run away from your temptation. Si Joseph po ba, nung siya po ay na-tempt, siya po ba ay nagpaakit din sa asawa ni Potiphar? O si Joseph ba ay tumakbo palayo? In Genesis chapter 39, verse 11 to 12, isang araw, pumasok si Jose sa bahay para magtrabaho. Nagkataon na walang kahit isang alipin sa loob ng bahay. Ayan. Alam nyo po, ang enemy, hindi po yan titigil habang hindi kanya napababagsak. No? Kaya, bago ka bumagsak, lumayo ka na. Hinawakan siya. Ito, no? Tinempt na siya ng una, tinempt pa siya ng ulit. Hinawakan siya sa damit ng asawa ng amo niya at sinabi, sipingan mo ako. Pero, ito ang ginawa ni Joseph. Pero, tumakbo palabas ng bahay si Jose at naiwan ang balabal niya na hawak ng babae. Ganon yung enemy. Kapag hindi ka niya na-tempt at hindi ka kumagat doon sa bitag niya, sa pain niya, bibigyan ka niya ng panibagong pain na kung saan ikaw ay matitempt. Pero, kapag ikaw paulit na ulit tinitempt, paulit-ulit ka rin tumakbo. Wag kang tatambay doon sa temptation na meron ka. Tinakbuhan ni Jose ang tukso. Lumayo siya at pinili niyang gawin ng tama. Ayaw niya magkasala sa amo at sa Panginoon. Pinili niyang takbuhan, papalayo ang temptation dahil gusto niyang mabuhay na may integrity. Malinaw sa kanya ang buhay na nakalulugod sa Panginoon. Buhay na may integridad sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras. Nung kami po ay may gotery, no? Kami po ay may gotery noon, si Papa po at si Mama po, sila po yung may idea na gawing legal po ang lahat ng papers, no? No, lahat ng mayor's permit, barangay permit, BIR, at lahat ng papers na need para legal, no? Alam niyo po, tinakbuhan nila yung temptation na maliit lang naman yung negosyo natin. Huwag na tayong kumuha ng BIR, huwag na tayong kumuha ng business permit natin, no? Pero tinakbuhan po nila yon. Ginawa pong legal yung business na yon. At ako rin po ay nakaranas ng temptation, no? Nung ako po ay nakabangga at muntik na pong makulong. Sabi po ng enemy, nung nabangga ko po yung isang nagbabike, sabi sa akin ng enemy, iwanan mo na yan. Tumakbo ka na. Alisan mo na yan. Hayaan mo na yan. Natutuusin lang po, malakas po yung lies ng enemy sa akin nung time na yon. Pero the conviction of the Holy Spirit, malinaw din po sa akin na hindi ko pwedeng iwanan yung nabangga ko, tulungan ko, at itayo ko, at dalhin sa ospital, at isettle lahat ng damage. Alam niyo po, nung time na nung tinayo ko po siya, wala po yung tipong, oh, ano? Ay, sabi, mga ganon, di ba? Pag nakabangga ka, ano, sutukan na lang. Di ba, mga ganon? Pero hindi po, naging humble po yung heart niya, naging humble po yung puso niya. And doon ko po nakita yung pagkilos ni Lord. Dinala ko po siya sa ospital, and pinagamot po natin, binigyan ng gamot, tapos pinadala po natin, nandun na po yung mga kamag-anak, pumunta na po. Sabi nga sa akin, sir, makukulong ka na. Ganito, makukulong ka. Sir, kakasal pa po ako sa Huwag muna. Pero alam niyo po, mahalaga po yun, no? Tinulungan po natin, dinala sa ospital, dinala sa barangay, nag-usap, nag-settle. At alam niyo po, nakapag-usap po kami ng buong pamilya nila na hindi na po magsasampa ng kaso. At ito po ang good news. We share Jesus, and tinanggap po nila si Jesus Christ as personal Lord and Savior. Alam niyo po, minsan, kailangan po natin takbuhan yung tukso. Nang minsan, kahit na feeling natin, maganda sa panindinig natin. Minsan maganda
sa mata natin, no? Palagi natin makinig tayo sa conviction ng Holy Spirit na meron tayo. Kasi yung conviction ng Holy Spirit na meron ka ngayon, ay hindi ka niya ipapahamak. Ililid ka niya sa tama. Nung hindi pa kami ni Mergy po, we both pray and agree to stay pure until we get married. Natutunan po namin layuan ang mga tukso sa biyaya ng Panginoon. We focus on serving God, worshiping Him together. No, malinaw po sa amin na kami po ay maglilingkod ng magkasama. Alam po namin na magagamitin ng Panginoon kaming dalawa sa Kanyang kaharian. Kaya nga po, we both pray and agree to stay pure until we get married. Alam niyo po, prayer is very important po para sa ating lahat. No? Sa oras na po tayong tuksong-tukso na at tinutukso na tayo ng kaaway, tayo po ay manalangin. Important po yan. And guidance, ito po, isa po sa mga importante, guidance of your spiritual leaders. No? Don't be offended. No? Yung pag kinokorek tayo ng ating mga leaders, no? Kapag sinabihan ka na huwag ka munang uminom ng alak, no? Huwag kang iinom. Huwag kang yung tipong, isang bote lang naman to eh. Birthday naman ng kaklase ko eh. Birthday naman ng kaibigan ko. No. Makinig po tayo. Sa oras na pinagsasabihan tayo na mag-aral tayo ng mabuti, no? Mag-aral po tayo ng mabuti. Sa oras na pinagsasabihan na huwag ka munang makulit at pumasok sa relationship. No? Alam po to ng mga youth. No? Bilang spiritual parents po ng mga youth, no? Mahigpit po ako sa kanila pagdating sa mga paglalandian po nila. No? Alam po nila na hindi ako pumapayag habang hindi pa po sila spiritual matured, financially stable, no? Pag hindi pa po sila handa po talaga, no? Kasi bakit ayaw po natin masira yung kinabukasan nila? Bakit ko nasasabi? Dumating po ako diyan, pinagdaanan ko yan. Muntik na ako mawala sa pagiging Kristiyano ko nung ako ay naglandi. Kaya po mahalaga po sa atin, no? Habang may nagga-guide sa inyo, huwag po maging matigas ang inyong puso. Matutong makinig. Don't be offended kung kinokorek tayo. Nilalayo tayo sa kapahamakan. Be submissive to your leaders. They are there to protect us. Hindi ka ipapahamak ng mga leaders mo. Poprotektahan ka nila. Kaya yung mga youth na nandito at sa online na nanonood, huwag nyo nang subukan. Ito, sabihin nyo po sa katabi mo, huwag ka daw ma-offend pag kinokorek ka ng godly leaders mo. Okay. Youth, isang malakas youth. Huwag ka daw ma-offend kapag kinokorek ka ng godly leaders mo. Go! Okay. Now, magandang mensahe sa atin ng Panginoon. Running away from your temptation shows that you have integrity. Alam mong mali ang magpadala sa temptation. Stand on your conviction. Do what is right and honoring to Jesus. Takbo papalayo sa mga temptation. Run to Jesus in His Word. Guard your heart, guard your faith, guard your testimony. Mahalaga po para sa atin po na maunawaan na tatakbo tayo sa palayo. Protektahan natin ang ating puso, ang ating testimony at ang ating pananampalataya. Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Ang paglayo mo sa temptation ay pagpapakita mo na tapat ka sa Panginoon at ayaw mong magkasala laban sa Kanya. Are you running away from your temptation? Nilalayuan mo ba talaga ang temptation o tinatambayan mo yan? Nilalayuan mo ba ang tukso o mas lalo kang lumalapit dito? Do you run to God's word and promises in the Bible kapag natitempt ka? O sa kaibigan ka humingi ng payo at dalawa na kayong natitempt? O sa kaibigan ka muna lumalapit at sasabihin lang sa'yo isang bote lang yan? To live a life of integrity. Number 4, believe that God will vindicate you because of your integrity. Nung si Joseph po ba ay binenta
inalipin, hindi po ba siya pinanalo ng Panginoon o pinanalo siya ng Panginoon? Genesis chapter 39, verse 21 to 23. Ginagabayan pa rin siya ng Panginoon at dahil sa kabutihan ng Panginoon, panatag ang loob ng tagapamahala ng bilangguan kay Jose. Kaya, pinagkatiwala niya kay Jose ang pamamahala sa lahat ng bilanggo at ang lahat ng gawain sa bilangguan. Hindi nag-aalala ang tagapamahala ng bilangguan sa mga bagay na ipinagkatiwala niya kay Jose. Dahil ginagabayan ng Panginoon si Jose at pinagpala sa lahat ng ginagawa niya. Alam niyo po, naniwala si Jose na si Lord ang mag-vindicate sa kanya. Dahil nilakaran niya ng ma-integrity yung temptation. Kahit na tinalikuran siya ng kanyang mga kapatid, benenta, naging alipin, napagbintangan, sa salang hindi ginawa, nakulong, pinanalo pa rin siya ng Panginoon. Ang Panginoon ang kanyang tagumpay. Ano po ang ibig sabihin ng vindicate? Vindicate in Merriam-Webster, no? To free from allegation or blame to show that someone is not guilty. In Tagalog po, vindicate in Tagalog, pinatunayang walang kasalanan. Si Lord ang nagpatunay na walang kasalanan si Jose. Si Lord ang nagpatunay na hindi siya nagkasala kahit na ilang beses siya tinempt. Dahil sa integrity na mayroon si Joseph, kahit na pinakulong siya, pinagpala pa din siya ng Panginoon at pinagkatiwalaan sa loob ng kulungan. Hanggang siya ay naging pangalawang leader ng buong Egypt. Alam po, sa Genesis 50 to 20, sabi po dito ni Joseph, Joseph said to his brother, no? You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. No? Malinaw po kay Joseph, no? Maaring naranasan niyang ibenta, naranasan niyang ikulong na kahit hindi niya naman kasalanan. Pero malinaw kay Joseph, no? God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Maaring sa buhay natin na hindi natin nauunawaan ngayon, na kahit na ginlalakaran natin ang integridad na meron tayo ngayon, bakit parang palagi tayo pa ang may mali? Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Amen? Nung si Axel po ay nag-aaral po sa dorm, no? Sa Davao. Ayan, ang aming bunsong kapatid na malapit na ring maglayag. Naging maayos ang kanyang pagstay sa dorm. Alam niyo po, at nakitaan siya ng maayos at napakikisama doon. Yung Christ-like attitude po. Yung tipong hindi siya palamura, na hindi nakita doon sa kanyang mga kasama. At masipag sa kanyang pag-aaral. At nakasama pa sa pinakamataas na nakakuha ng grado. Siya po at ang kanyang mga juniors na hindi pa Christian ay nagsimulang mag-gather to know God. Ayan, nakilala ng kanyang mga juniors si Jesus at nakahanap sila ng church na makakapagpuri sila sa Panginoon. Alam niyo po, sila lang ang pinapayagan lumabas dahil ang iba ay nag-iinom lang sa labas ng dorm. Kung kaya't, mahigpit ang pagpapalabas sa ibang estudyante sa dorm. Nasa kanila ang favor ng Panginoon. Maaari namang isipin na hindi sila mapagkakatiwalaan. Tulad din ng mga estudyante yan doon sa loob. Manginginom din yan. Palamura rin yan. Mga estudyante barambado yan. Nagsusuntukan yan doon sa But the Lord vindicate them and others begin to see Jesus in their lives.
And alam nyo po, nakita nyo po sa larawan na yan, yan po yung mga juniors ni Axel na kumilala rin kay Jesus. Yan din po yung mga juniors na dinala niya kay Jesus. And praise God po, kasi lahat po ng training ng Community of Praise na kanyang natutunan po dito ay naidala niya po doon sa Davao. At binindicate po siya ng Panginoon. At palakpakan po natin ang Panginoon. When you believe that God will vindicate you because of your integrity, receive it. And let Jesus be glorified. No? Palagi natin, Lord, maniniwala ako, ikaw po ang magpapanalo sa akin. Alam ko na ikaw po nakakita ng lahat. Na kahit na chinichismis na ako ng aking kapitbahay, pero wala naman siyang patunay. Kahit na ako'y sinisiraan ng aking kaklase na ako'y nandaya. Kahit na ako ay parang ginigipit na ng mga bills na yan, yung mga naniningil na yan. Lord, ikaw ang magbibindicate sa akin. Maraming mga bagay na pwedeng gipitin tayo. May mga bagay na sisirain ang ating paninindigan bilang isang Kristiyano na may integridad. Pero hindi po tayo magpapadala. Dahil sa integrity natin, God will vindicate us dahil kilala niya tayo. Alam niya ang laman ng ating puso. He will honor our integrity. Do you see that God will vindicate you because of your integrity? Do you believe that God sees your heart of integrity? Naniniwala ba tayo na si Lord ang magbibindicate sa atin? Sa oras na tayo ay feeling natin ay talong-talo na tayo. Sa oras na feeling natin, ginagawa naman natin ang lahat, pero bakit parang hindi umaayon sa atin ang blessing? Palagi natin tatandaan, ang Panginoon ang siyang bahala sa atin. Conclusion. Integrity in the midst of temptation. Living a life of integrity. To live a life of integrity, palagi natin tatandaan, be a faithful servant of God. Na kahit tayo po'y nakakaranas ng temptation, maging tapat pa rin tayo sa amo natin dito sa lupa, sa mga taong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, at nakakasama natin, at maging tapat tayo na lingkod ng Panginoon. To live a life of integrity, know that walking in integrity is your weapon against the enemy. Sa oras na tayo ay natitempt, palagi natin lakaran ito na may integridad. To live a life of integrity, run away from your temptation. Sa oras na tayo na nakakaranas ng temptation, takbuhan natin ito. Huwag natin tambayan, ating layuan ito. To live a life of integrity, believe that God will vindicate you because of your integrity. Church, may mga temptation kang pinagdadaanan. May mga bagay na humahatak sa'yo. Be strong and walk in integrity. Inaanyahan ko po ang worship team. Maring marami sa atin, may mga temptation,